Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ay Ilonggo Girl. Naloka nga ng husto ang lahat ng tao sa birthday nitong si Sir Gov dahil nga sa aksidenteng ginawa nitong si Tata. Nagtagumpay lang naman kasi ang plano ng babaitang may galit kay Venice. Dito mismo kay Tata, sinira lang naman ng stylist ni Charlene yung heels na suot ni Tata bago pa nga mag-umpisa ang naturang event. Kaya naman habang naglalakad ang ating bida na si Tata, saka naman bumigay ang heels at nahulog ang cake kasabay ng mga pagkain sa mesa. Hay Tata, palpak ka agad. Dahil nga sa nangyari, kinausap siya ng bruhang si Vivian. Kasama na rin ang isa pang bruhang si Sugar. Nagpigil pa nga ng galit itong si Vivian. Pero kalaunan, lumabas din ang tunay niyang kulay. Sa sobrang kahiyan nga ay nagawa niyang saktan si Tata. Wala ngang nagawa ang ating bida, kundi saluhin lahat ng galit nitong bruhang si Vivian. Naiyak na lang si Tata sa kasalbahiyan nitong si Vivian. Dahil nga sa nangyari, pinalayas na siya ng bruhang si Vivian. Hindi na raw nila kailangan ang ating bida. Bumalik ang mag-ina sa party at humingi nga ng tawad sa mga palma. Sadyang masama lang raw ang pakiramdam ng anak niyang si Venice. Huy, Vivian, dakilang sinungaling ka talaga. Naiwan nga si Tata sa loob ng kusina. Nag-iisip ng paraan kung paano na siya. Nakita niya nga si Julius, ang kapatid ni Francis. Maging si Julius nga ay alam na hindi siya si Venice. Nagpapanggap lang si Venice. Hindi raw kasi iyakin itong si Venice. Kaya naman tumigil ang luha ng ating bida. Tama si Julius. Dapat matatag lang ako. Hindi dapat umiiyak. Sa kagustuhan nga ni Tata na mapagamot ang kanyang ina, binaliwala niya nga ang galit ni Vivian. Humingi na siya ng tulong sa kanyang ina para bumawi sa mga palma. Gusto ngang ipagpatuloy ng ating bida na si Tata ang pagseserbisyo dito kay Vivian. Sisikmurain na nga lang ng ating bida ang kaugalian nitong si Vivian. Kahit pa nga minamaliit pa siya nito. Iba talaga ang nagagawa kapag desidido kang gawin para sa pamilya. Grabeng sakripisyo para kay Tata. Sana lahat, Tata. Sinabihan nga si Tata na lutuin ang mga palma ng pambato nilang batchoy. Laking gulat nga nitong kismosang katulong nang makita si Venice na nagluluto sa kusina ng mansyon. Huy, chismosa, hindi yan si Venice. Determinado talaga ang ating bida na makuha ang loob ng mga kontrabida. Kaya naman nang makita ng chismosang katulong na nagluluto itong si Tata ay kinabahan siya. Paano ba naman kasi hindi pala marunong magluto si Venice na nakasanayan nga nilang kasama. Kaya pati katulong nga ay nahiwagahan sa kinikilos ni Tata. Tinawag naman agad nitong katulong si Francis. Bida-bidang katulong. Nag-aalala kasi ang katulong baka kung ano ang gawin nitong si Tata sa kusina nila. Ni hindi nga raw marunong magbukas ng kalan si Venice. Tapos magluluto pa. Hi Venice. Isang malaking himala nga yun para sa kanila. Tumakbo nga si Francis papasok ng kusina. Kasama na rin ang dalawang bruhang mag-ina. Nagalit nga si Vivian kay Tata kasi pinalayas na siya pero nagawa pa niyang magluto. Humingi nga ng isa pang pagkakataon ng ating bidang si Tata. Kaya bago pa nga humaba ang sermon ng bruhang si Vivian, tinutulan na siya ni Tata. Sinabi agad ni Tata na nagluto siya ng pagkain para sa mga bisita at para sa mag-asawang palma. Napakalaking sakripisyo nga nito para kay Tata dahil hindi alam ni Tata kung magugustuhan ba ng mga mayayaman ang luto niya lalong-lalo na ng mag-asawang palma. Dahil sa curious nga itong si Francis sa lata o sa lasa ng luto ni Tata. Tinikman niya rin ito. Sa wakas, pasado nga na
Pasado nga sa panlasa ni Francis ang luto ni Tata. Isa na lang nga ang problema nitong si Tata, ang mag-asawang Palma. Pinayagan na nga sa wakas ni Francis na ilabas sa mga guests ang luto mismo ni Tata. Lakas ng kaba ng dibdib ni Tata. Halos lumabas na nga ang puso ni Tata sa dibdib niya. Pagtikim ni Sir Gov ng luto ni Tata, nagtanong agad siya kay Francis kung sino ang nagluto nito. Syempre sino pa ba, di si Venice. Ay, si Tata pala. Tinanong ni Francis kung kamusta naman ang lasa ng pagkain na luto ng kanyang asawa na si Venice. Matagal bago sumagot si Sir Gov. Binusisi muna ni Sir Gov kung approve ba sa kanya ang lasa. Kasi nga hindi sila pwedeng mapahiya. Approve naman daw kay Sir Gov ang lasa ng batchoy. Syempre, specialty nga yan ni Tata. Napangiti nga si Tata sa naging resulta. Nabunutan sila ng tinik dahil nagustuhan nga ni Sir Gov ang lasa ng niluto niya. Napakaarte pa naman itong mag-asawa. Gusto lahat perfect sa kanila. Nakahinga na nga rin ng maluwag si Francis pagkatapos ng mga nangyari. Sa wakas, nakabawi na agad si Tata mula sa pagkakatumba. Iba talaga ang fighting spirit nitong si Tata. Para sa ina, gagawin lahat. Lahat ng bisita nakatikim na rin ng lutong pinagmamalaki nila Tata sa lugar nga mismo nila. At lahat sila nagustuhan ang luto nitong si Venice. Ay, si Tata pala. Kaya masaya ang puso nitong si Tata. Pero syempre dapat sosyal. Hindi niya pwedeng ipakita ang side ni Tata sa mga sosyal na nasa harap niya. Remember, ikaw si Venice, hindi si Tata. Dahil sa pagbawi nga ng ating bida na si Tata, tuloy-tuloy ang trabaho nitong si Tata sa bruhang si Vivian para magpanggap na si Venice, isang sikat na influencer at artista na iniwan ang asawa para sumama sa ibang lalaki. No choice nga itong si Vivian, kundi tanggapin si Tata. Huy, talo ka pa? Mukhang pera ka kasi. Kung hindi nga lang ganun kalaki ang offer nitong si Vivian, hindi sana nalagay sa alanganin si Tata. Pasalamat nga sila, talagang nangangailangan lang ng pera si Tata para sa kanyang ina na si Sherlyn o si Shirley. Ginawa ni Tata lahat ng makakaya niya sa pagpapanggap bilang isang kilala, sikat at mayamang si Venice. Kahit kabado nga itong si Tata sa araw-araw na pagtatrabaho, pati nga si Shirley kinakabahan ng pinasok ng anak na si Tata. Napakadelikado raw ng ginagawa ni Tata. Pero thankful naman siyempre itong si Shirley dahil gumawa ng paraan ang anak para matulungan siya. Para gumaling siya. Sana lahat ng anak ganyan. Kaya naman para maging updated ka sa mga susunod na kaganapan sa My Ilonggo Girl, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.